Ngayon din ako pala ko. Uy, Tan! Maki! Simpleng oras ng kwentuhan at lambingan, kalimitang nakakaligtaan ng mag-asawa. Ang rason, busy pareho sa trabaho. The couple must make a decision na talagang prioridad nila ang kanilang relationship. Kasi especially siguro with young professionals, no, madami yung mga challenges ng kanilang work and then the promise ng moving up to the ladder ng success. Kaya parang puminsan ang nagsasacrifice yung relationship. Ang mag-asawang si Mommy Myran at Daddy Rene, 13 taon ng kasal na biyayaan ng 3 lalaking anak. Malaki ang paniniwala nila para tumagal at mas tumatag ang kanilang pagsasama. Ang oras para sa isa't isa ay mahalaga. Most of the time, hindi kami magkasama. Uuwi lang kami para matulog, tapos kinabukasan papasok na naman. So, para lang mag-spend ng time sa aming dalawa, minsan hindi na kami nakapag-usap ng mga seryosong bagay, di ba? So, importante talaga may bonding pa rin. 20 taong gulang pa lamang ang dalawa nang magpasyang magpakasal. At dahil parehong naghahanap buhay, nahirapan silang hatiin ang oras para sa pamilya at trabaho. Parang trial and error yan. Walang experience sa buhay may asawa. Nahirapan kami na magkaroon ng baby at an early age eh. I think it comes out naturally lang eh. Dahil being a mom yan eh. Na natural na lumalabas na you have to take care of the kids. Focus na mapalaki sila na maayos. Pareho kami nag-adjust sa family life eh. May goal kami pareho para sa magandang pamilya, mag-provide sila ng maayos na future. Lunes hanggang Sabado, abala ang mag-asawa sa kanilang trabaho. Kaya naman para hindi maisakripisyo ang kanilang pamilya, kapag may pagkakataon ay pinipilit nilang humanap ng oras para makasama ang mga anak. Sa work ko kasi, sa operations ako eh. So kahit holiday, pumapasok kami, no? Siya rin, kasi dati nag-work siya sa mall. Pinag-uusapan, minsan mag-set kami ng off, mag-off kami ng isang araw para lang makasama yung family. Malalabas, ganun. Araw ng linggo ang kanilang nilaan na oras para sa mga bata. At ang kanilang special time together naman, Huwebes o Biyernes. Lalabas lang kami dalawa para mag-usap kung ano nangyari during the day, kung ano nangyari sa trabaho, yung stress malabas, at i-enjoy namin kung na kami munang dalawa. Most of the time, busy kami sa isa't isang trabaho namin, di ba? So, parang mas lalong magiging close kami sa isa't isa. Yung love nandun, di ba? Yung respect na sa isa't isa. Yung patience, kasi yun nga, bihira kami magkita. So, mas nagiging strong yung relationship. Ayon sa marriage counselor na si Reverend Clem Guillermo, dapat gaano man daw ka-busy ang mag-asawa sa kanilang trabaho, dapat siguraduhin prioridad pa rin ang kanilang pamilya. Ang tawag ko dito ay having a daily ritual of togetherness. Karoon sila noong bang time na magkasama. As simple as, say, for example, having breakfast together. Okay? O kaya ay walking. Ito ay laging makakatulong para sa closeness ng dalawa. As they walk together or as they eat together, they can talk. Kasi ang importante, magkaroon sila ng time together to talk. Makakabuti rin kung meron kayong leisure time kasamang isa't isa tulad ng sports na pareho niyong gusto. Pagdating sa bahay, ang mga chikiting mas magandang may sariling kwarto. One last thing I'd like to advise couples is to really make their bedroom a private place. As much as possible, let them have this privacy sa kanilang bedroom. Makakatulong yun, no? So, yung kanilang pag-usap, pagpaplano sa buhay. Isa sa 5 languages of love ang time. Kaya naman ang bawat oras at panahon na inuukol natin sa mga taong mahal natin ay bumubuo ng mas matibay na pagsasama. Sa amin lahat ng bagay may dapat nilalaan kang oras. Kailangan
namin ng time for each other eh. Para i-strengthen namin yung bonding namin. Kailangan asikasuhin mo yung asawa mo. Para mapakita mo kung gaano mo siya talaga kamahal. Kapag matagal na kayong mag-asawa, syempre minsan ini-etsapwera nyo na ang quality time. Pero alam nyo ba na mahalaga ang quality time sa inyong mag-asawa para mapagtibay ang inyong pagsasama? Ito ang ilang mga practical tips natin na matutuwa kayo. Number 1, dapat sa isang araw meron kayong at least 20 minuto ng intense o intimate dialogue. Ibig sabihin, walang mga bata na pwedeng makialam. Pangalawa, mag-schedule kayo ng date o di kaya lunch once a week. Pero dalawa lang kayo doon walang barkada o di kaya walang mga bata. At pangatlo, eto, take showers together daw. Sabi daw nila, magandang paraan daw yan para ma-revive muli ang love and affection.